Sa isang maliit na baryo sa lalawigan, kung saan ang sikat ng araw ay bumabalot sa malalawak na palayan at ang hangin ay may halong amoy ng lupa at ginintuang palay, doon nakatira si Alex. Isang 21 taong gulang na binata. Matipuno ang pangangatawan dahil sa araw-araw na pagbabanat ng buto sa bukid. Hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral, hindi dahil sa kakulangan ng talino, kundi dahil sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Sa murang edad, natuto siyang humawak ng araro, magtanim ng palay, at umasang balang araw, mababago niya ang kapalaran nila. Ang kanyang ama, si Mang Ruben, ay isang magsasakang matagal nang kumakayod upang buhayin ang pamilya. Ang kanyang ina naman, si Aling Rosa, ay masipag na may bahay na gumagawa ng kung ano-anong sideline upang madagdagan ang kita nila. Nag-aalaga ng mga manok, gumagawa ng mga kakanin na binebenta sa bayan at naglalabada para sa mas nakaririwasang pamilya sa kanilang lugar. Mayroon ding 2 nakababatang kapatid si Alex, sina Miguel at Anita. Parehong nag-aaral ngunit hirap sa pagpasok sa eskwelahan dahil sa layo at kakulangan sa pera. Tuwing umaga, gumigising si Alex bago pa sumikat ang araw. Isinasabit niya sa kanyang balikat ang isang lumang tuwalya, ang kanyang pananggalang sa araw, at kinukuha ang kanyang kalabaw upang simulang araruhin ang lupa. Sanay na siya sa init ng araw at sa bigat ng gawain, ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya maiwasang minsan ay panghinaan ng loob. May mga gabi na naiisip niya kung ito na lang ba ang takbo ng buhay niya. Gigising, magtatrabaho sa bukid, kakain ng kanin at tuyo, matutulog ng pagod, at uulitin ang parehong siklo kinabukasan. Ngunit kahit may bigat sa kanyang dibdib, hindi siya kailanman nagreklamo. Alam niyang hindi niya maaaring iwan ang kanyang pamilya. Siya ang haligi ng tahanan, ang dapat na maging sandigan ng kanyang mga magulang at kapatid. Kung hindi siya kikilos, sino ang aasahan nila? Sa tuwing may pagkakataon, iniisip niya kung paano niya mapapabuti ang kanilang buhay. Nakikita niya ang mga kabataang nag-aaral sa kolehiyo sa bayan, suot ang kanilang mga malilinis na uniforme at may bitbit na libro. Inisip niya kung paano kaya ang pakiramdam nang makaupo sa isang silid-aralan, matuto ng mga bagay na maaaring magdala sa kanya sa mas magandang kinabukasan. Ngunit sa tuwing naiisip niya iyon, natutunaw ang kanyang mga pangarap sa realidad ng kanilang sitwasyon. Hindi niya maaaring iwan ang lupaing iniwan ng kanyang mga ninuno. Hindi niya maaaring talikuran ang responsibilidad sa kanyang pamilya. Isang araw, habang abala siya sa pagpapakain sa kalabaw at pag-aalaga sa pananim, napansin niyang ang ilang bahagi ng kanilang palayan ay tila may kakaibang itsura. Lumapit siya upang tingnan ito ng mas maigi. Sa pagitan ng malalago at mataas na palay, may bahaging tila nayapakan. Parang may kung anong gumulong o bumagsak doon. Napakunot ang kanyang noo. Sa isang tahimik na lugar tulad ng kanilang baryo, bihira ang ganitong pangyayari. Lumapit siya ng dahan-dahan, pinakiramdaman ang paligid. Malayo ang bayan at wala namang ibang tao sa kanilang bukirin. Kadalasan, ang mga hayop lamang ang nagagawi sa palayan. Mga ibon na naghahanap ng butil, minsan ay mga ligaw na aso o baka na napadpad sa maling direksyon. Ngunit ang nakita niya sa harapan niya ay hindi isang hayop. Isang figura ng tao ang bumagsak sa gitna ng kanyang palayan. Ang kanyang puso ay biglang bumilis ang tibok. Sa ilalim ng sikat ng araw, nakita niya ang isang baba. Nakahandusay sa damuhan, walang malay, tila walang buhay. Hindi siya sigurado kung ito ay isang masamang pangitain o isang bagay na dapat niyang ikatakot. Ngunit sa halip na matakot, isang matinding awa ang bumalot sa kanya. Sino ang babaeng ito? Ano ang ginagawa niya sa kanilang bukid? At higit sa lahat, bakit siya naroon? Walang malay, tila isang naliligaw na kaluluwa sa gitna ng malawak na palayan. Hindi niya alam na ang araw na ito ang magbabago sa takbo ng kanyang buhay.
Nanginginig ang kamay ni Alex habang dahan-dahang lumapit sa babaeng walang malay sa gitna ng kanilang palayan. Hindi niya alam kung siya ba ay nasaktan, nawalan ng ulirat, o may mas malalim pang dahilan kung bakit siya naroon. Ang kanyang puso ay bumilis, ang pintig. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Lumuhod siya sa tabi ng babae, inaninag ang kanyang mukha. Maputi ang kanyang kutis, malambot ang kanyang mga kamay. Hindi ito mukhang isang babaeng sanay sa mabibigat na trabaho sa bukid. Ang kanyang damit ay tila mamahalin, kahit na may mga bahagyang punit at bahid ng putik. May mga gasgas ang kanyang braso at ang kanyang buhok ay magulo, na tila dumaan siya sa kung anong matinding pagsubok bago tuluyang mawalan ng malay. Ano kayang nangyari sa kanya? Bulong ni Alex sa sarili. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang tainga sa bibig ng dalaga upang tingnan kung humihinga pa ito. Nang matiyak niyang buhay pa ito, agad siyang tumayo at lumingon sa paligid, tila naghahanap ng kung sino mang maaaring may-ari sa babaeng ito. Ngunit wala siyang nakitang ibang tao, tanging ang malawak na palayan, ang asul na kalangitan, at ang huni ng mga ibon ang pumalibot sa kanila. Hindi ko siya pwedeng iwan dito, mahina niyang sabi sa sarili. Napasapo siya sa kanyang batok. Wala siyang ideya kung paano haharapin ang sitwasyong ito, ngunit sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, hindi niya magawang talikuran ang dalaga. Hindi niya kayang ipagsawalang bahala ang sino mang nangangailangan ng tulong. Kaya, sa kabila ng bigat, pinasan niya ang walang malay na katawan ng babae sa kanyang likuran. Marahan ngunit mabilis ang kanyang hakbang papunta sa kanilang bahay, animoy may hawak siyang isang babasaging bagay. Pagkarating sa bahay, agad siyang sinalubong ng kanyang ina na si Aling Rosa. Aba, Alex, sino yang dala mo? Gulat na tanong ng kanyang ina habang tinakbo siya palapit. Nay, natagpuan ko siya sa palayan. Walang malay. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Sagot ni Alex, may bahid ng pag-aalala sa boses niya. Mabilis silang nagkilos. Inihiga nila ang dalaga sa lumang papag sa kanilang maliit na sala. Dali-daling kumuha ng malinis na basahan at maligamgam na tubig si Aling Rosa upang punasan ang mukha ng dalaga, habang si Alex naman ay nag-abot ng tuyong damit upang mapalitan ang basang suot nito. Pinagmasdan ni Alex ang babae habang ito ay nakahiga. Kahit sa gitna ng kawalan ng ulirat, may kakaibang kapayapaan sa kanyang mukha. Sino kaya siya? Ano ang nangyari sa kanya? May naghahanap kaya sa kanya? Baka naligaw lang ito, anak, sabi ni Aling Rosa, na abala sa pag-aalaga sa dalaga. O baka naman biktima ng kung anong di natin alam. Tumangulang si Alex. Sa loob-loob niya marami na siyang naiisip na posibleng dahilan kung paano napadpad ang dalagang ito sa kanilang palayan. Pero wala siyang kasagutan. Makalipas ang ilang oras, gumalaw ang dalaga. Mahina nitong ungol habang bahagyang dumilat ang kanyang mga mata. Mabilis na lumapit si Aling Rosa. Anak, gising na siya. Nagmulat ng husto ang dalaga. Animoy galing sa isang malalim na panaginip. Napatingin ito kay Aling Rosa. Pagkatapos ay kay Alex. Kita sa kanyang mga mata ang gulat at pagkalito. Miss, ayos ka lang ba? Tanong ni Alex. Sinikap niyang gawing mahinahon ang kanyang boses. Tila nag-alinlangan ang dalaga bago sumagot. Saan ako? Mahina niyang tanong. Nasa bahay po namin kayo, sagot ni Aling Rosa. Natagpuan kayo ng anak ko sa palayan kanina. Walang malay. Hindi namin alam kung ano ang nangyari sa inyo. Nanatiling tahimik ang dalaga. Kita sa kanyang mukha ang malalim na pag-iisip, tila pinipilit alalahanin ang nakaraan. Makalipas ang ilang segundo, dahan-dahan niyang iminulat ng buo ang kanyang mga mata at lumingalinga sa paligid. Ako. Nanginginig ang kanyang boses. Hindi ko alam. Hindi ko maalala. Nagkatinginan sina Alex at ang kanyang ina. Hindi mo maalala? Ulit ni Alex. Umiling ang dalaga.
Sa kanyang muka ay makikita ang matinding pagkalito at takot. Hindi ko alam kung sino ako. Hindi ko maalala kung bakit ako narito. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa loob ng bahay. Sa kabila ng lahat, isang bagay ang naglaro sa isipan ni Alex. Sino nga ba talaga ang dalagang ito at anong lihim ang bumabalot sa kanyang pagkatao? Sa mga sumunod na araw, napagkasunduan ng pamilya ni Alex na alagaan muna ang dalaga habang hindi pa bumabalik ang kanyang alaala. Walang ibang mapupuntahan ang babae at hindi nila alam kung paano hahanapin ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Habang lumilipas ang oras, hindi maiwasan ni Alex na mapansin ang kakaibang kilos ng dalaga. Kahit wala itong maalala, parang may mga bagay siyang instinctively alam, katulad ng paraan ng kanyang pagsasalita, kilos at gawi. Para siyang isang taong lumaki sa marangyang pamumuhay, ngunit ngayon ay naipit sa isang sitwasyong hindi niya maunawaan. At sa kabila ng lahat, hindi maalis sa isip ni Alex ang isang tanong. Bakit parang may itinatago ang dalagang ito, kahit na hindi pa niya mismo alam kung sino siya? Mula nang matagpuan si Mia, ang pangalang pansamantalang ibinigay ng pamilya ni Alex sa dalaga, unti-unting nagbago ang takbo ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Sa unang linggo ng kanyang pananatili sa bahay ni na Alex, tahimik lamang siya, madalas nagmumuni-muni at minsan ay tila balisa sa mga hindi niya maalalang bagay. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkawala ng alaala, hindi niya nagawang iwasan ang mainit na pagtanggap ng pamilya ni Alex. Sa loob ng maliit nilang bahay, natutunan niyang makibagay. Kahit na halata sa kilos niya ang isang bagay, hindi siya lumaki sa ganitong klase ng pamumuhay. Mabilis nilang napansin ang kanyang likas na pagiging sopistikado. Ang paraan ng kanyang pagsasalita ay pino at maingat, tila sanay sa paggamit ng tamang pananalita. Kahit walang matandaan, may mga bagay na parang natural niyang nagagawa, katulad ng maayos na paghawak ng kubyertos, ang maselang paggalaw ng kanyang kamay tuwing kumakain, at ang paraan ng pag-aayos ng kanyang sarili kahit na ang tanging damit na naisuot niya ay mula sa lumang koleksyon ni Aling Rosa. Minsan ay nakikita siyang nakatingin sa malayo, parang may iniisip na kung ano, pero sa tuwing tinatanong siya kung may maalala na ba siya, ang tanging sagot niya ay isang malungkot na ngiti. Parang ang labo. May mga lumalabas sa isip ko pero hindi ko matukoy kung totoo ba o panaginip lang. Minsang sabi ni Mia kay Alex habang nakaupo sila sa may papag isang gabi. Baka naman unti-unti nang bumabalik, sagot ni Alex. Hindi mo kailangang madaliin, darating din yon. Sa mga araw na lumipas, mas lalong lumalim ang koneksyon sa pagitan nila. Hindi nila ito sinasadya, pero hindi nila mapigilan ang natural na paglapit ng kanilang damdamin. Madalas silang mag-usap habang nagtatrabaho sa bukid. Si Mia, kahit hindi sanay, ay natutong tumulong sa simpleng gawain. Kahit may ilang pagkakataong halatang hindi siya marunong sa trabahong bukid, hindi siya umaatras. Tinuruan siya ni Alex kung paano magsalansan ng mga bagong aning palay, paano mag-igib ng tubig sa poso, at kahit paano mag-alaga ng mga inahing manok. Sigurado ka bang hindi mo ginagawa to noon? Pabirong tanong ni Alex minsan nang makita niyang nahihirapan si Mia sa pagbubuhat ng isang balde ng tubig. Napangiti si Mia, napapangiti rin si Alex. Sa panahong iyon, kahit saglit, parang wala silang ibang inaalala. Ngunit may isang bagay na hindi mawala sa isip ni Alex, isang kakaibang marka sa braso ni Mia. Noong una niyang napansin ito, inakala niyang isang lumang peklat lamang, pero nang tiningnan niya ito ng maigi, napansin niyang tila ito ay isang lumang tattoo o marka ng pagkakakilanlan. Isang maliit ngunit detalyadong disenyo ng isang korona na may mga ukit na tila may kahulugan. Anong tingin mo rito? Tanong ni Alex isang gabi, habang nakaupo sila sa ilalim ng puno sa may likod ng bahay. Tiningnan ni Mia ang kanyang braso at tila nag-isip. Hindi ko alam. Hindi ko nga alam kung paano ako nagkaroon nito. Baka may ibig sabihin yan, sagot ni Alex. Baka isa yan sa mga pwedeng makapagbalik ng alaala mo.
Tumingin si Mia kay Alex, may bahagyang kaba sa kanyang mga mata. At kung may maalala ako, paano kung hindi ko magustuhan? Natigilan si Alex sa tanong na iyon. Hindi niya inakalang iyon pala ang isa sa mga kinakatakutan ni Mia. Hindi lang ang hindi maalala, kundi ang posibilidad na may masamang bahagi ng kanyang nakaraan na maaaring bumalik. Isang umaga, habang abala ang buong baryo sa kanilang pang-araw-araw na gawain, isang di pangkaraniwang eksena ang gumulat sa lahat. Isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng itim at armado ng baril ang pumasok sa kanilang baryo, sakay ng 3 mamahaling sasakyan. Ang usok mula sa kanilang sasakyan ay nagdulot ng kaba sa mga residente. Hindi normal ang ganitong pangyayari sa kanilang tahimik na bayan. Bumaba mula sa sasakyan ang isang lalaking mukhang lider ng grupo, matangkad, maputi at may matigas na ekspresyon sa mukha. Kasama niya ang ilan pang kalalakihang may matitigas na tindig, tila mga bihasa sa kanilang ginagawa. "Mga kababayan, huwag kayong matakot," sigaw ng lider, nililingon ang mga tao sa paligid. "May hinahanap lang kami, isang babae." Nagkatinginan ang mga tao. May hinahanap silang babae. Sa loob ng bahay ni na Alex, nakasilip si Mia sa bintana at pinanood ang kaganapan sa labas. Kitang-kita sa kanyang mukha ang takot at kaba. Hindi niya alam kung bakit, pero tila may nagsasabi sa kanya na ang mga lalaking ito ay may kaugnayan sa kanyang nakaraan. Mabilis siyang lumayo sa bintana, humarap kay Alex na noon ay gulat din sa nangyayari. "Tingin mo?" Mahina ang boses ni Mia. "Sila ba ang hinahanap ako?" Hindi makasagot si Alex, pero sa puntong iyon, naramdaman niyang hindi lang basta isang ordinaryong babaang natagpuan niya sa palayan. May lihim na bumabalot kay Mia, isang lihim na maaaring magdala sa kanila sa kapahamakan. Nagkumpulan ang mga taga-baryo sa gitna ng kalsada, nakikiramdam sa mga kakaibang panauhin na bumaba mula sa itim na sasakyan. Wala sa mga ito ang mukhang pangkaraniwang bisita. Ang lider ng grupo, isang lalaking nasa huling bahagi ng 40, matangkad at may matatalas na mata, ay lumapit sa gitna ng nag-uumpokang mga tao. Nakaitim siyang Amerikana sa kabila ng init ng araw, at sa kanyang likuran ay ang 3 lalaking may baril na nakasukbit sa kanilang baywang. "Magandang araw sa inyong lahat," anya. Malalim ang boses at walang bakas ng nangiti sa kanyang mukha. "Hindi kami nandito para manggulo, ngunit may hinahanap kaming isang nawawalang tao." Nagbulungan ang mga taga-baryo. Ang ganitong eksena ay hindi pangkaraniwan sa tahimik nilang lugar. Hindi pangkaraniwang may mga armadong lalaki na dumarating at naghahanap ng kung sino. Sa loob ng bahay ni na Alex, nanatiling nakasilip si Mia mula sa siwang ng bintana. Nanginginig ang kanyang kamay habang mariing nakahawak sa dingding. "Siya ba?" Mahina niyang tanong sa sarili, ngunit sapat na para marinig ni Alex. Tumingin si Alex sa kanya. "Mia, anong sinasabi mo?" Bago pa siya makasagot, muling nagsalita ang lalaki sa labas. "Ang hinahanap namin ay isang posibleng nasa edad 21 o 22. Anito, inilabas mula sa kanyang bulsa ang isang papel at itinataas ito upang makita ng lahat. Maitim ang buhok, maputi, at may natatanging marka sa kanyang kaliwang braso. Nanlamig si Alex. Alam niyang may ganoong marka si Mia. Parang natuyuan ng dugo si Mia sa kanyang kinatatayuan. Sinapu niya ang kanyang braso, tila nais takpan ang marka na siyang maaaring magbunyag ng kanyang pagkatao. "Kung may sino man sa inyo ang may nalalamang impormasyon tungkol sa kanya," patuloy ng leader, "maaaring lumapit sa amin. Ipagbigay alam sa amin kung may napansin kayong kakaibang tao sa inyong lugar." Isa sa mga lalaking kasama ng leader ay biglang lumingon sa direksyon ng bahay ni na Alex. Napansin niya ang bahagyang bukas na bintana. Saglit silang nagtagpo ng tingin ni Mia bago ito mabilis na umurong palayo sa bintana. Tumayo si Alex, lumapit kay Mia. "Mia, may alam ka ba sa mga lalaking yan?" Tanong niya, ngunit hindi sumagot ang dalaga. Sa labas, isang bata ang biglang naitanong, "Ano po ang pangalan niya, kuya?"
Bahagyang ngumiti ang leader ng grupo, tila naaliw sa inosenteng tanong. Ang kanyang pangalan ay Isabela. Nang marinig ito, napahawak si Mia sa kanyang ulo, napaatras at tila nawalan ng balanse. Hindi niya maipaliwanag, pero parang may gumuhit sa kanyang utak. Isang matinding sakit, tila may gustong lumabas sa kanyang alaala. Isabela, bulong niya sa sarili. Agad siyang sinapo ni Alex upang hindi matumba. Mia, anong nangyayari sa'yo? Tanong nito, halatang nag-aalala. Ngunit hindi sumagot si Mia. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang kakaibang pakiramdam na unti-unting bumabalot sa kanyang pagkatao. Sa labas, ang leader ng grupo ay nilingon ang kanyang mga tauhan. Tingnan ninyo ang bawat sulok ng baryo. Siguraduhin ninyong hindi siya nakatago rito. Mabilis na kumilos ang mga armadong lalaki, naglakad sa paligid ng baryo upang magmasid. Mula noon, napansin ni Alex ang biglaang pagbabago sa kilos ni Mia. Parang may tinatago ito. Isang bagay na hindi niya masabi kahit na halatang gusto niyang sabihin. Sa unang pagkakataon, napagtanto ni Alex na ang babaeng kanyang nanatagpuan sa palayan ay hindi isang ordinaryong babae. Isa siyang taong may misteryosong nakaraan at ang mga taong naghahanap sa kanya ay hindi basta-basta. Sa mga sumunod na araw, mas lalong hindi mapakali si Mia. Mas madalas siyang nagmumuni-muni, tila may bumabagabag sa kanya. Hindi niya masabi kung natatakot siya sa pagbabalik ng kanyang alaala o mas natatakot siya sa maaaring kahulugan ng kanyang nakaraan. At sa puntong iyon, alam ni Alex na hindi na lang basta pag-aalaga ang kailangan ni Mia. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kailangan niyang malaman sino nga ba talaga si Mia o dapat bang tawagin siyang Isabela. Lumipas ang ilang araw mula nang dumating ang mga armadong lalaki sa kanilang baryo, ngunit ang tensyon ay nanatiling nakabitin sa hangin. Hindi na muling bumalik ang grupo, ngunit sa puso ni Alex, alam niyang hindi pa ito tapos. Alam niyang hindi susuko ang mga iyon hanggat hindi nila natatagpuan ang babaeng hinahanap nila, si Isabela. Sa kabila ng pagpapatuloy ng kanilang pang-araw-araw na gawain sa bukid, may isang hindi maipaliwanag na pagbabago kay Mia. Hindi na siya tulad ng dati. Mas tahimik na siya, laging malalim ang iniisip, at minsan ay tila malayo ang kanyang tingin, animoy may hinahabol na anino sa kanyang gunita. Tuwing tatanungin siya ni Alex kung may bumalik na ba sa kanyang alaala, isang pilit na ngiti lang ang isinasagot nito. Ngunit isang gabi, sa kalagitnaan ng dilim at katahimikan, natuklasan ni Alex ang lihim na matagal nang itinatago ni Mia. Naalimpungatan si Alex nang marinig ang mahinang hikbi mula sa labas ng kanilang bahay. Bumangon siya mula sa kanyang papag at marahang lumabas. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, natagpuan niya si Mia. Nakaupo sa gilid ng bintana, yakap ang kanyang mga tuhod, habang walang tigil ang pagtulo ng luha mula sa kanyang mga mata. Mia? Mahinang tawag ni Alex. Agad siyang napalingon ang dalaga, ngunit hindi siya lumayo. Hindi tulad ng dati, hindi siya nagtangkang itago ang kanyang luha. Anong nangyayari sa'yo? Tanong muli ni Alex. Nilapitan ito at marahang naupo sa tabi niya. Saglit na katahimikan ang bumalot sa pagitan nila, hanggang sa marahang sumagot si Mia. Alex, may gusto akong sabihin sa'yo. Tumingin siya sa kanya, hinintay ang kanyang susunod na sasabihin. Huminga ng malalim si Mia at sa nanginginig na tinig, binitiwan niya ang katotohanan. Hindi Mia ang totoong pangalan ko. Anya pinunasan ang kanyang luha gamit ang kanyang kamay. Ako si Isabela. Isabela Montemayor. Naguluhan si Alex. Narinig na niya ang pangalang iyon mula sa mga lalaking naghahanap sa kanya, ngunit hindi niya kailanman inisip na siya nga ang nawawalang Isabela. Montemayor. Ulit niya, tila iniisip kung saan niya ito narinig dati. Ang mga Montemayor. Sila ang isa sa pinakamayamang pamilya sa bansa, hindi ba? Tumango si Mia o si Isabela. Oo, at ako ang nag-iisang anak ni Don Ricardo Montemayor. Nanatili siyang tahimik, hinihintay ang susunod na sasabihin ni Isabela.
Alex, may gusto akong ipagtapat sa'yo. Alam kong matagal mo nang pinaghihinalaan na may itinatago ako at totoo yon. Muli siyang huminga ng malalim, parang nagpapakawala ng bigat na matagal niyang kinikimkim. May gustong pumatay sa akin. Napakurap si Alex. Ano? Tumango si Isabela. Bago ako nawalan ng malay at napadpad sa palayan ninyo, may nangyari sa akin. May humabol sa akin. May nagtangkang kitilin ang buhay ko. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Alex. Sino? Saglit na nag-atubili si Isabela bago sumagot. Hindi ko sigurado, pero may kutob ako. At mas malala pa, maaaring may kinalaman ang sarili kong pamilya rito. Napalunok si Alex. Alam niyang mayaman ang mga Montemayor, ngunit hindi niya inakala na ganito kalalim ang gulong kinasasangkutan ni Isabela. Tumingin si Isabela sa kanya, puno ng takot ang kanyang mga mata. Alex, kung bumalik ako sa pamilya ko, baka hindi na ako makalabas ng buhay. Sandaling hindi nakakilos si Alex. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Ang babaeng matagal na niyang nakasama, ang dalagang natutunan niyang mahalin, ay isang taong nasa bingit ng panganib. Nais niyang tanungin si Isabela kung anong nangyari bago siya napunta sa kanilang baryo. Nais niyang malaman kung paano siya nakatakas, kung sino ang may gustong mawala siya. Ngunit higit sa lahat, nais niyang tiyakin na ligtas ito. Hindi ka pwedeng bumalik roon, mariing sabi ni Alex. Kung totoo ang sinasabi mong may gustong pumatay sa'yo, hindi mo dapat ibalik ang sarili mo sa panganib. Napasandal si Isabela sa dingding, tila pagod na sa bigat ng lahat ng nalaman niya tungkol sa kanyang sarili. Hindi ko rin alam ang gagawin ko, Alex. Pero isang bagay lang ang sigurado ako, hindi ako maaaring makita nila. Sa oras na iyon, alam ni Alex na hindi na lang ito tungkol sa simpleng pagtulong sa isang babaeng nawalan ng alaala. Ito na ngayon ay isang mas malaking laban, isang laban para sa buhay ni Isabela. At sa kabila ng lahat ng gulong bumabalot sa kanya, isang bagay lang ang sigurado ni Alex. Hindi niya hahayaang mapahamak si Isabela. Mula nang ibunyag ni Isabela ang kanyang tunay na pagkatao, isang hindi maipaliwanag na damdamin ang bumalot kay Alex. Hindi na niya ito basta nakikita bilang isang babaeng natagpuan niya sa palayan. Si Isabela ay isang taong may kinatatakutang nakaraan, isang babaeng nagtatago mula sa isang mundo na tila gusto siyang burahin. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay ang malinaw kay Alex, hindi nagbago ang nararamdaman niya para sa kanya. Sa bawat araw na lumipas, mas lalong lumalim ang kanilang pagkakaintindihan. Kung noon ay tila may pagitan sa kanila dahil sa hindi maalalang nakaraan ni Isabela, ngayon ay mas naging totoo ang bawat sandali. Si Isabela, sa kabila ng pagiging anak mayaman, ay natutong mahalin ang payak na buhay kasama si Alex at ang kanyang pamilya. Sa umaga, natututo siyang mag-igib ng tubig sa poso kasama ni Aling Rosa. Sa hapon, natutunan niyang gumawa ng tinapa at magbalat ng mais sa likod ng bahay habang si Alex ay nasa bukid. At sa gabi, sa ilalim ng bituin, madalas silang nag-uusap tungkol sa mga bagay na tila hindi na mahalaga sa mga panahong yon. Tungkol sa kung paano lumaki si Alex sa baryo, tungkol sa mga panaginip ni Isabela na hindi na niya maalala ng buo, tungkol sa hinaharap na hindi nila tiyak kung magkasama pa silang haharapin. Ngunit sa isang gabi, isang mas malalim na pag-uusap ang naganap sa pagitan nila. Isang usapan na tuluyang magbabago sa kanilang relasyon. Sa ilalim ng buwan, nakaupo sina Alex at Isabela sa isang pilapil malapit sa palayan. Tahimik ang gabi. Tanging ang malamig na simoy ng hangin at ang mahihinang tunog ng kuliglig ang kanilang naririnig. Ang langit ay puno ng bituin at ang liwanag ng buwan ay banayad na tumatama sa mukha ni Isabela. Pinapatingkad ang ganda niyang tila hindi nababagay sa magaspang na mundo ng bukid. Nagpakawala si Alex ng isang malalim na buntong hininga bago siya nagsalita. "Isang buwan ka na rito." Napangiti si Isabela. "Oo nga, parang kailan lang."
Parang kailan lang nakita kitang walang malay sa palayan. Tumingin si Alex sa kanya at sa unang pagkakataon, hindi na niya tinago ang init sa kanyang mga mata. Ngayon, hindi ko na maisip na hindi ka nandito. Saglit na nagkaroon ng katahimikan. Si Isabela ay yumuko, tila nag-iisip bago siya marahang sumagot. Alex, alam kong hindi madali ang sitwasyong ito. Alam kong... Isabela, putol ni Alex at sa unang pagkakataon, tinawag niya ito sa tunay nitong pangalan. Nag-angat ng tingin si Isabela. Alam kong darating ang araw na kailangan mong umalis. Patuloy ni Alex. Hindi ko alam kung kailan, hindi ko alam kung paano, pero alam kong hindi kita mapipigilan. Ang mundo mo, hindi dito sa baryo. Tila may kirot sa puso ni Isabela habang nakikinig sa kanya. Alex? Ngunit bago pa siya makapagsalita, itinuloy ni Alex ang kanyang sinasabi. Pero kahit ganun, gusto kong malaman mo na hindi mo kailangang magtago sa akin. Kahit anong mangyari, kahit anong matuklasan mo pa sa nakaraan mo, andito ako. Napuno ng lungkot at pagmamahal ang mga mata ni Isabela. Marahan niyang hinawakan ang kamay ni Alex. Hinigpitan ito, tila pinaparamdam dito na hindi siya nag-iisa. Alex, alam kong hindi ako mananatili rito habang buhay, mahina niyang sabi. Pero gusto kong malaman mo na sa panahong kasama kita, dito ko naramdaman ang kapayapaan na matagal kong hindi naramdaman. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Wala nang ibang salitang kailangan. Sa ilalim ng buwan, unti-unting lumapit si Isabela kay Alex at sa kauna-unahang pagkakataon, naglapat ang kanilang mga labi sa isang banayad, puno ng damdaming halik. Isang halik na hindi lang tungkol sa kasalukuyan, isang halik na puno ng pangako, ng pangarap at ng takot sa hinaharap na hindi nila alam kung makakalaban nila ng magkasama. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang nakangiti. Ngunit pareho rin nilang alam ang katotohanan. Hindi ito magiging madali. Ngunit sa gabing iyon, sa ilalim ng langit na puno ng bituin, nagdesisyon sila. Harapin nila ang katotohanan, anuman ang maging kapalit nito. Lumipas ang ilang araw, matapos ang gabing nag-aminan sina Alex at Isabela ng kanilang nararamdaman. Sa kabila ng tamis ng kanilang sandali, may bigat pa rin sa dibdib ni Isabela. Ang kanyang nakaraan ay isang aninong hindi niya matakasan. Alam niyang hindi siya maaaring magtagal sa baryong ito, ngunit hindi niya rin kayang basta na lang umalis. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang bagay ang hindi niya inaasahang makakatulong sa kanyang pagtuklas ng katotohanan. Isang bagay na matagal nang nasa kanya, ngunit hindi niya inakalang may itinatagong sikreto. Isang gabi, habang tahimik na nakaupo si Isabela sa harap ng maliit na lampara sa loob ng bahay ni na Alex, napansin niya ang pulseras sa kanyang kamay. Mula nang magising siya sa bahay na ito, hindi niya naisipang alisin ito. Marahil dahil ito na lang ang natitirang bagay na konektado sa kanyang nakaraan. Ngayon, sa unang pagkakataon, pinagmasdan niya ito ng mas maigi. Isang manipis na gintong pulseras, may maliit na ukit ng pangalan niya, Isabela. Ngunit sa mas malapit na inspeksyon, napansin niyang tila may maliliit na sulat na nakaukit sa likod ng metal. Halos hindi makita sa unang tingin, ngunit nang idaan niya ito sa ilalim ng ilaw, nabasa niya ang ilang salitang nagpalamig sa kanyang katawan. Huwag kang bumalik. Nasa panganib ang buhay mo. L. Nanlaki ang kanyang mga mata. Napahawak siya sa bibig. Pinipigilan ang sariling mapasigaw. Sino ang L? Sino ang naglagay nito sa kanyang pulseras? Mabilis niyang tinawag si Alex, na kasalukuyang nasa labas ng bahay at nag-aayos ng lambat para sa mga pananim. Nang makita niya ang gulat sa mukha ni Isabela, agad siyang lumapit. Anong nangyari? Tanong nito, kita ang pag-aalala. Hindi na nag-aksaya ng oras si Isabela at ipinakita ang sulat sa pulseras. Binasa ito ni Alex ng mabuti bago tumingin pabalik sa kanya. Isabela, ibig sabihin,
Bago ka pa man mawala, may nagbababala na sayo. Anya, mahigpit ang hawak sa pulseras. May nakakaalam na nasa panganib ka. Napalunok si Isabela. At hindi ko maalala kung sino. Saglit silang nagtinginan, parehong nagsisikap unawain ang ibig sabihin ng natuklasan nilang mensahe. Kinabukasan, habang nag-iigib ng tubig si Isabela sa poso, isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Isa siya sa mga naninirahan sa baryo, tahimik ngunit palaging nakamasid sa kanya. "Magandang umaga po, Naiseli," bati ni Isabela kahit medyo nagtataka kung bakit ito lumapit. Ngumiti ang matanda bago nagsalita sa mahinang tinig. "Iha, may bumisita kanina sa baryo. Hinahanap kayo ni Alex." Napahinto si Isabela sa kanyang ginagawa. "Sino po?" Umiling si Naiseli. "Hindi ko alam ang pangalan niya pero halatang hindi siya taga rito. Ang sabi, may kailangan daw siyang sabihin tungkol sayo." Nagkaroon ng matinding kaba sa dibdib ni Isabela. Tumakbo siya pabalik sa bahay upang sabihin ito kay Alex. Nang dumating siya, nakita niyang nakatayo sa may hagdan si Alex, kaharap ang isang hindi pamilyar na lalaki. Nakatayo ito ng matikas, may suot na simpleng polo ngunit halatang hindi sanay sa ganitong lugar. Sa unang tingin pa lang, alam niyang galing ito sa syudad. Agad siyang nilingon ng lalaki nang makita siyang dumating. Tumitig ito sa kanya, tila sinusuri ang kanyang anyo. "Isabela Montemayor," sabi nito sa mababang tinig. Nagkatinginan sina Alex at Isabela. "Sino ka?" tanong ni Isabela. Mahigpit na hinawakan ang kanyang pulseras. Huminga ng malalim ang lalaki bago sumagot. "Ako si Damian, at may nalaman akong katotohanan tungkol sayo at sa pamilya mong nais kang mawala." Muling nanlamig ang katawan ni Isabela. Ang mga sagot na matagal niyang hinahanap. Mukhang nariyan na sa harapan niya. Tahimik ang paligid nang muling tumitig si Damian kay Isabela. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na hangin na dahan-dahang bumalot sa buong paligid. Si Alex ay tahimik na nakamasid, handang ipagtanggol si Isabela kung kinakailangan. Ngunit sa kabila ng matigas na anyo ni Damian, may isang bagay sa kanyang tingin. Hindi galit, hindi rin pananakot, kundi isang uri ng lungkot at pagsisisi. Si Isabela ang unang bumasag sa katahimikan. "Sino ka ba talaga?" Mahina ngunit matigas ang kanyang tinig. Nagpakawala ng isang mahinang buntong hininga si Damian bago tuluyang nagsalita. "Ako si Damian Vergara, dating tauhan ng pamilya Montemayor." Napakurap si Isabela. "Montemayor? Ibig sabihin, kilala mo ang pamilya ko?" Tumango si Damian. "Hindi lang basta kilala. Matagal akong nanilbihan sa kanila. Alam ko ang lahat ng lihim ng pamilya Montemayor, pati ang dahilan kung bakit ka halos pinatay." Ramdam ni Alex ang kaba ni Isabela, kaya't marahan niyang hinawakan ang kamay nito upang iparamdam na hindi siya nag-iisa. "Totoo nga bang gusto nila akong ipapatay?" tanong ni Isabela, nanginginig ang kanyang tinig. Muling tumango si Damian. "At ang mas masakit pa, ang nag-utos nito ay hindi ang ama mong si Don Ricardo, kundi ang tiyuhin mong si Salvador Montemayor." Nanlaki ang mata ni Isabela. "Si Tio Salvador?" "Oo," sagot ni Damian. "Matagal na niyang gusto kang alisin sa landas. Ikaw ang panganay na tagapagmana ng pamilya Montemayor at ang yaman ng pamilya ay dapat mapunta sa iyo. Pero gusto niyang ang sarili niyang pamilya ang makinabang sa lahat ng ito. At para mangyari iyon, kailangan niyang siguraduhin na hindi ka nababalik." Napaupo si Isabela sa mahabang upuan sa may beranda. Hindi niya lubos maisip na ang lalaking kinalakhan niyang tiyuhin, ang taong laging nakangiti sa kanya, ang taong lumaking malapit sa kanyang ama, ay siya palang may nais na alisin siya sa mundo. Kaya pala, bulong niya bumabalik ang alaala ng mga huling araw bago siya nawala. Naalala niya ang pag-uusap ng kanyang ama at tiyuhin, ang malamig na titig ni Salvador sa kanya, at ang gabing tinangkang kunin ang kanyang buhay. Muling nagsalita si Damian. "At hindi lang iyon, Isabela.
may isa pang bagay na dapat mong malaman. Nag-angat siya ng tingin, halatang pinipilit lumaban sa emosyon. Ano? Huminga ng malalim si Damian, tila bumibigat ang loob bago ibunyag ang kanyang nalalaman. Ang taong itinuring mong ama sa buong buhay mo, si Don Ricardo Montemayor, ay hindi mo tunay na ama. Napatayo si Isabela. Ano? Napatitig si Alex kay Damian, nag-aalalang tingnan ang reaksyon ni Isabela. Ang totoo, patuloy ni Damian, anak ka ng ibang babae. Isang babaeng minahal ni Don Ricardo noon bago siya napilitang pakasalan ang iyong ina. Nanginginig ang buong katawan ni Isabela, tila hindi makapaniwala sa lahat ng kanyang naririnig. Hindi maaari. Ngunit matibay ang pananalita ni Damian. Ang tunay mong ina, si Helena Rodriguez, ay isang simpleng babae mula sa probinsya. Siya ang tanging babaeng minahal ni Don Ricardo noon. Ngunit dahil sa pressure ng pamilya Montemayor, napilitan siyang pakasalan ang babaeng itinakda para sa kanya, ang babaeng itinuring mong ina. Tumulo ang luha ni Isabela. Bakit hindi ko ito nalaman noon? Bakit hindi ito sinabi sa akin ng sarili kong pamilya? Dahil gusto nilang paniwalaan mong ikaw ay isang Montemayor sa dugo't laman, sagot ni Damian. Gusto nilang mapanatili ang ilusyon ng pagiging perpektong pamilya. Pero hindi nila inaasahan na ikaw ang magiging susi sa pagbagsak ng kanilang imperyo. At dahil doon, kailangang mawala ka. Napahawak si Isabela sa kanyang dibdib, tila hindi makahinga. Napakabigat ng lahat ng impormasyong kanyang natanggap. Ang kanyang buong buhay ay isang kasinungalingan. Nararamdaman ni Alex ang bigat na dinadala ni Isabela, kaya marahan siyang lumapit at hinawakan ang kanyang kamay. Isabela, anuman ang totoo tungkol sa nakaraan mo, hindi nito binabago kung sino ka ngayon. Napatingin si Isabela kay Alex at sa kabila ng sakit, nakahanap siya ng bahagyang kapayapaan sa presensya nito. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi pa ito tapos. Hindi niya maaaring takasan ang kanyang nakaraan. Kailangan niyang harapin si Salvador Montemayor. At kailangan niyang malaman ang buong katotohanan, kahit pa ang kapalit nito ay ang sariling buhay niya. Sa kabila ng natuklasan nilang katotohanan, hindi nagdalawang isip sina Alex at Isabela na hanapin pa ang iba pang sagot. Alam nilang hindi sila maaaring manatili sa baryo magpakailanman, hindi habang may mga taong gustong mapawi ang pangalan ni Isabela sa mundo. Ngunit bago pa man sila makahanap ng paraan upang tuluyang mailabas ang katotohanan, isang hindi inaasahang pangyayari ang naglagay sa kanila sa pinakamatinding pagsubok ng kanilang buhay. Isang hating gabi, habang natutulog ang buong baryo, isang anino ang gumalaw sa dilim. Hindi narinig ni Alex ang paglapit ng mga tao. Hindi niya namalayan ang bahagyang paggalaw ng hangin na tila bumabalot sa kanilang maliit na kubo. Ang sumunod na alam niya, isang malamig na bakal ang dumampi sa kanyang batok, isang baril na nakatutok sa kanya. Sumama kayo sa amin, ngayon din. Mabilis na bumangon si Isabela nang marinig ang boses na iyon. Ngunit bago pa siya makatakbo, may humawak na sa kanya mula sa likod. Mahigpit na itinali ang kanyang mga kamay. Si Alex ay nagpumiglas, ngunit hindi siya umubra sa tatlong matitipunong lalaki na pumalibot sa kanila. Kahit pa nanlalaban siya, isang suntok sa sikmura ang nagpabagsak sa kanya. "Bitiwan niyo siya!" sigaw ni Isabela, nagwawala sa pagkakahawak ng mga tauhan ni Salvador. Ngunit isang tinig ang nagpatigil sa kanya. "Napakatigas talaga ng ulo mo, Isabela." Mula sa dilim, lumitaw si Salvador Montemayor, nakangiti ngunit may malamig na kasamaan sa kanyang mga mata. Ang kanyang tikas ay nagpapakita ng tiwala sa sarili. Tila siguradong hawak niya ang kapalaran ng mga nasa harapan niya. "Matagal kitang hinanap," patuloy ni Salvador. "At ngayon, wala ka ng ibang pagpipilian." Mabilis ang pangyayari. Wala silang nagawa nang dalhin sila sa isang itim na sasakyan. At sa loob lamang ng isang oras, narating nila ang isang napakagarbong mansyon.
ang tahanan ng pamilya Montemayor. Ito ang bahay kung saan lumaki si Isabela, ngunit sa mga oras na iyon, pakiramdam niya ay isa na siyang dayuhan rito. Sa ilalim ng malalamlam na chandelier, sa loob ng malalaking pader na puno ng yaman, siya at si Alex ay itinulak papasok sa isang maluwang na silid. Sa harap nila, nakaupo si Salvador sa isang upuang tila trono. Ngumisi siya, isang mapanganib na ngiti. Ngayong natagpuan na kita, Isabela, panahon na para pumili ka. Napakunot ang noo ni Isabela. Anong ibig mong sabihin? Tumayo si Salvador at lumapit sa kanya. Dalawa lang ang pagpipilian mo, pamangkin, bulong nito. Sumunod ka sa nais ko, o mawawala ang lalaking ito magpakailanman. Nanigas si Isabela. Huwag mong idamay si Alex dito. Ngumisi si Salvador. Isang hadlang lang siya sa buhay mo. Kung hindi siya nawala noon pa man, hindi ka sana nagkaroon ng ilusyon na kaya mong mabuhay bilang isang simpleng tao. Tumingin siya kay Alex na ngayon ay sugatan at nakatali pa rin. Alam niyang kayang lumaban ng binata, ngunit hindi ito makakawala sa ganoong sitwasyon. Nandito ka dahil ako ang may kontrol sa'yo, sabi ni Salvador. Kung susunod ka sa akin, kung tatanggapin mo ang pagiging isang Montemayor at kakalimutan mo ang ilusyon mong pag-ibig, hindi ko na kailangang patayin ang pobreng lalaking ito. Humigpit ang pagkakahawak ni Isabela sa kanyang palda. Hindi siya makapagsalita. Alam niyang kaya itong gawin ni Salvador. Lumingon siya kay Alex na ngayon ay pilit siyang tinitingnan, tila nagsusumamo na huwag siyang bumigay. Ngunit wala siyang ibang paraan. Sa nanginginig na tinig, nagsalita siya. Sige, anya. Susunod ako sa gusto mo, pero huwag mo siyang saktan. Nagtagumpay ang nangingiti ni Salvador. Magandang desisyon. Ngunit bago pa makapagsalita si Alex, isang malakas na suntok ang dumapo sa kanyang mukha, dahilan upang bumagsak siya sa sahig. Alex! Napasigaw si Isabela, ngunit may pumigil sa kanya. Sisiguraduhin kong hindi na siya babalik pa sa buhay mo, sabi ni Salvador, dahil hindi mo na siya makikita pang muli. Dinala ng mga tauhan ni Salvador si Alex sa isang liblib na lugar. Halos hindi na siya makagalaw, sugatan ang buong katawan. Ang huling naalala niya bago siya mawalan ng ulirat ay ang mukha ni Isabela, puno ng takot at sakit. Akala ng mga tauhan ni Salvador ay tapos na ang lahat. Akala nila ay tuluyan na nilang itinapon si Alex sa bingit ng kamatayan. Ngunit mali sila. Sa kabila ng sakit at sugat, may isang bagay na hindi nawala kay Alex, ang kanyang pangako. Sa sandaling bumalik ang kanyang lakas, sa oras na kaya na niyang lumaban, gagawin niya ang lahat upang balikan si Isabela. Kahit na buhay pa ang maging kapalit. Madilim, malamig, masakit. Iyon lang ang nararamdaman ni Alex nang magmulat siya ng mata. Sa kanyang paligid, puro punong kahoy at makakapal na damo ang bumalot sa kanya, at ang lupa sa ilalim niya ay basa ng sarili niyang dugo. Mahapdi ang kanyang katawan, maraming sugat, maraming pasa. Ngunit sa kabila ng lahat, buhay siya. Dahan-dahan niyang sinubukan gumalaw. Masakit. Pero hindi siya maaaring manatili roon. Alam niyang iniwan siya roon upang mamatay. Pero hindi siya bibigay. Hindi niya maaaring hayaan na si Isabela ay manatili sa kamay ng kanyang mapanganib na pamilya, lalo na kay Salvador Montemayor. Habang pilit na bumabangon, narinig niya ang kaluskos mula sa likuran. Agad siyang naghanda, kahit wala siyang laban sa sino mang papalapit. Ngunit nang makita niya kung sino iyon, nanlaki ang kanyang mata. 3 lalaki, pawang nasa edad 40, ang nakatayo sa harapan niya. Mukha silang mga trabahador, ngunit may dignidad sa kanilang tindig. Ang isa sa kanila ay lumapit kay Alex at iniabot ang kanyang kamay. Huwag kang mag-alala, hiho, sabi nito. Andito kami para tumulong. Dinala nila si Alex sa isang maliit na kubo sa gilid ng isang burol. Doon siya inalagaan, ginamot ang kanyang sugat, at binigyan ng pagkain at tubig. Ilang araw siyang nanatili roon upang makabawi ng lakas. Sa mga panahong iyon, doon niya nalaman ang katotohanan.
Ang mga lalaking tumulong sa kanya ay dating tauhan ni Don Ricardo Montemayor, ang ama ni Isabela. "Anong ginagawa ninyo rito?" tanong ni Alex isang gabi nang bumuti na ang kanyang kalagayan. Nagkatinginan ang tatlong lalaki bago nagsalita ang isa. "Kami ang mga taong tinanggal sa poder ni Salvador noong pumanaw si Don Ricardo. Alam naming may masama siyang balak, pero hindi kami makakilos noon dahil hawak niya ang lahat." Muling bumangon ang galit sa puso ni Alex. Anong ginawa niya kay Isabela? Alam naming nais niyang alisin si Isabela dahil siya ang tagapagmana. Ngunit may isa pang lihim na matagal na niyang tinatago. Siya ang may kagagawan ng pagkamatay ng tunay na ina ni Isabela. Napamura si Alex sa galit. "Matagal na naming nais makuha ang ebidensya laban kay Salvador," patuloy ng matanda. "Pero hindi namin magawa mag-isa. Ngayon, may dahilan na kami para lumaban. Kailangan nating iligtas si Isabela at kailangan nating tapusin ang paniniil ni Salvador." Doon nagsimula ang kanilang plano. Sa loob ng ilang araw, tinipon nila ang mga dating tauhan ng Montemayor na galit kay Salvador. Naghanap sila ng ebidensya, mga lumang papeles, bank transactions, at dokumentong magpapatunay ng kanyang mga ilegal na gawain. Kailangan nilang ibunyag ang lahat sa tamang pagkakataon. Ngunit may isang bagay na mas lalong nagpadali sa kanilang plano. Isang lihim na napag-alaman nila. Si Salvador ay nagtakda ng isang kasal para kay Isabela. Sa loob ng malaking mansyon ng Montemayor, si Isabela ay bihag hindi ng posas kundi ng isang ginintuang bilangguan. Pilit siyang pinaliligirigiran ng mga taong hindi niya pinagkakatiwalaan, at sa loob ng mga linggong iyon, wala siyang nagawa kundi sundin ang bawat utos ng kanyang tiyuhin. Kailangang magpakasal siya sa isang lalaking hindi niya mahal. Isang kasunduan upang patibayin ang kontrol ni Salvador sa kanilang yaman at negosyo. Alam ni Isabela na hindi siya makakatakas. Hindi siya makakatakas maliban na lang kung may darating upang sagipin siya. At iyon ang inaasahan niyang si Alex. Ngunit lumipas ang mga araw, lumipas ang mga linggo, at hindi siya dumating. Kaya unti-unti, nawala ang pag-asa ni Isabela hanggang sa dumating ang araw ng kanyang kasal. Sa loob ng isang marangyang simbahan, puno ng mga bisita ang bawat pwesto. Mga mahahalagang negosyante, politiko, at kapwa mayayamang pamilya ang dumalo sa ingranding seremonyang itinakda ni Salvador. Sa may pintuan ng simbahan, nakatayo si Isabela. Suot ang isang mamahaling puting gown, ngunit walang bakas ng saya sa kanyang mukha. Ang kanyang puso ay tila isang basag na salamin, puno ng pagkalito at kawalan ng pag-asa. "Huwag mong subukang tumakas," bulong ni Salvador sa kanyang tainga habang inaakay siya patungo sa altar. "Tandaan mo, wala nang tutulong sa'yo, wala ka nang pupuntahan." Tumayo si Isabela sa harap ng altar. Sa kanyang tabi, ang lalaking kanyang papakasalan, isang estrangherong hindi niya mahal. Tahimik siyang pumikit. Sa kanyang isipan, isang pangalan lamang ang paulit-ulit niyang sinasambit. "Alex." "Nasaan ka?" Wala siyang kamalay-malay na sa labas ng simbahan, isang grupo ng mga tao ang tahimik na nagmamasid. Isang lalaking may mga sugat pa sa katawan ang bumaba mula sa isang lumang sasakyan. Ang kanyang mga mata puno ng determinasyon. Tumingin si Alex sa simbahan, at sa kabila ng lahat ng sakit at pagsubok, alam niyang narito siya upang kunin ang babaeng mahal niya. Sa araw ng kasal ni Isabela, dumating si Alex at handa siyang ipaglaban ang pag-ibig nilang dalawa. Tahimik na lumakad si Isabela papunta sa altar. Ang bawat hakbang ay parang tanikala na bumibigkis sa kanya. Sa harap, hinihintay siya ng lalaking pinili ni Salvador. Isang estrangherong wala siyang nararamdaman kundi takot at galit. Sa gilid ng simbahan, si Salvador ay nakaupo sa isang espesyal na upuan. Nakangiti habang pinagmamasdan ang perpektong plano niyang natutupad. Ngunit sa loob ni Isabela, walang kasiguruhan. Tama ba ito? Ito ba talaga ang kapalaran ko?
Bago pa siya tuluyang makalapit sa altar, napansin niyang may kaguluhan sa may pinto ng simbahan. May ilang tao ang nagbulungan at ilang segundo pa, bumukas ang malalaking pinto at doon niya nakita ang hindi niya inaasahang makita. Si Alex. Marungis ang kanyang suot, may ilang sugat pa sa muka at braso, pero hindi iyon ang pumukaw sa lahat ng paningin, kundi ang matinding determinasyon sa kanyang mga mata. Sa isang kamay, may hawak siyang isang envelope, at sa kabila naman ay ang mahigpit na pagkakapit sa revolver ng isang lalaking kasama niya. "Isabela!" Sigaw niya, hindi alintana ang mga taong nasa paligid. Napahinto ang buong seremonya. Ang mga bisita ay nagbulungan, naguguluhan sa biglang pagsulpot ni Alex. Agad na tumayo si Salvador, kita ang galit sa kanyang muka. Anong kabaliwan ito? Sigaw niya, itinaas ang kamay upang tawagin ang kanyang mga tauhan. Pero hindi natinag si Alex. "Tapos na ang lahat, Salvador!" Bulalas niya. "Wala nang kasal na magaganap dahil hawak ko na ang ebidensya laban sa'yo." Nagtaka si Isabela. "Alex, anong ibig mong sabihin?" Sa pagkakataong iyon, mabilis na lumapit ang isa pang lalaking kasama ni Alex, isa sa mga dating tauhan ni Don Ricardo. Inilabas nito ang isang folder at inihagis ito sa harapan ni Salvador. "Lahat ng kasalanan mo, Salvador," sabi ni Damian, ang lalaking tumulong kay Alex. "Ang mga ilegal mong transaksyon, ang pagkamatay ng tunay na ina ni Isabela at ang tangkang pagpatay sa kanya. Lahat ng ito ay may ebidensya na." Biglang nagkaroon ng kaguluhan. Bago pa makapagsalita si Salvador, biglang lumabas ang ilang armadong tauhan niya. Tinutukan ng baril sina Alex at Damian. At doon nagsimula ang kaguluhan. Bang! Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa loob ng simbahan. Nagtilian ang mga bisita at nagsitakbuhan habang ang mga tauhan ni Salvador ay nagtangkang hadlangan sina Alex. Pero hindi nagpaawat si Alex. Mabilis niyang inagaw ang isang baril mula sa isang tauhan at pinatumba ito gamit ang isang suntok. Samantala, si Isabela naman ay mabilis na tinangkang lumapit kay Salvador, ngunit agad siyang hinawakan nito sa braso. "Huwag mong isipin na basta ka na lang makakaalis, Isabela." Bulong ni Salvador sa kanya. Mahigpit ang pagkakahawak sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natakot. Sapat na ang mga taon ng pagsunod sa isang pamilyang itinuring siyang wala. Sa isang mabilis na galaw, kinuha niya ang isang matulis na hairpin sa kanyang buhok at isinaksak ito sa kamay ni Salvador, dahilan upang mabitawan siya nito. Sigaw ni Salvador, hawak ang dugo ang kamay. Dali-daling lumayo si Isabela at tumakbo patungo kay Alex, na noon ay nakikipagsagupaan sa ilang tauhan ng Montemayor. Pero bago pa siya makalapit, isang panibagong putok ng baril ang pumailan lang. At nang lumingon siya, nakita niyang si Salvador mismo ang nakatutok na ng baril kay Alex. "Hindi kita hahayaang sirain ang lahat ng pinaghirapan ko," sigaw ng matandang Montemayor. Ngunit bago pa niya magawang kalabitin ang gatilyo, isang malakas na sigaw ang pumuno sa simbahan. "Huwag!" At sa isang iglap, bumagsak si Salvador sa sahig. Hawak ang kanyang balikat na tinamaan ng bala. Mula sa gilid, isang pulis ang lumapit. Hawak ang baril na siyang nagpaputok upang pigilan ang mas malaking sakuna. Sunod-sunod ang pagpasok ng mga awtoridad sa simbahan. Sinunggaban nila ang mga tauhan ni Salvador at agad siyang dinakip. Hindi na ito nakapalag, kitang-kita sa kanyang mukha ang pagkatalo. Sa harap ng lahat, si Isabela mismo ang lumapit sa mga awtoridad at itinaas ang folder ng mga ebidensya. Si Salvador Montemayor ang may kagagawan ng lahat. Ang pagkamatay ng aking tunay na ina, ang tangkang pagpatay sa akin, at ang paggamit ng pera ng pamilya para sa kanyang sariling interes. Narito ang ebidensya. Hindi nagtagal, tuluyang binitbit ng mga pulis si Salvador palabas ng simbahan. Sa pagkakataong iyon, nakahinga ng maluwag si Isabela. Tapos na. Malaya na siya. Ngunit sa kabila ng lahat, sa kabila ng kanyang kalayaan,
May isang bagay pa rin ang bumabagabag sa kanyang isip. Binalingan niya si Alex na nakatayo pa rin sa gitna ng simbahan, tila hindi makapaniwala sa nangyari. Malaya na siya, oo. Pero may lugar pa ba siya sa buhay ng binatang minsang nagligtas sa kanya? Sa panahong iyon, hindi pa niya alam ang sagot. Matapos ang lahat ng nangyari, matapos ang pagbagsak ni Salvador at ang pagkakalaya ni Isabela mula sa kasinungalingang bumalot sa kanyang buhay, isang tanong na lang ang natitira: ano na ngayon? Sa mga sumunod na linggo, maraming pagbabago ang naganap. Dahil sa mga ebidensyang natipon ni Alex at Damian, tuluyang nahatulan si Salvador ng maraming kabilang ang pagpatay at pandarambong. Ang negosyo ng Montemayor ay nalagay sa alanganin at ang pamilya ay nagulo sa eskandalo. Ngunit sa kabila ng kanyang kalayaan, hindi pa rin buo ang pakiramdam ni Isabela. Kahit pa wala ng hadlang sa kanyang buhay, may isang bagay na hindi niya pa alam kung maaari pang ayusin: ang puso ni Alex. Sa isang malamig na hapon, bumalik si Isabela sa baryo. Tahimik siyang bumaba mula sa inupahang sasakyan, suot ang isang simpleng puting bestida, malayo sa dating marangyang pananamit niya noon. Sa kanyang pagpasok sa baryo, ramdam niya ang tingin ng mga tao. May gulat, may pagtataka, may bahagyang pag-aalinlangan. Ngunit wala siyang ibang iniisip kundi si Alex. Dinala siya ng kanyang mga paa sa bahay ng pamilya nito. At nang nasa tapat na siya ng pinto, sandali siyang napahinto. Hindi niya alam kung paano siya tatanggapin ni Alex. Naglakad siya palapit at marahang kumatok. Nang bumukas ang pinto, tumambad sa kanya si Aling Rosa, ang ina ni Alex. Nanlaki ang mga mata ng matanda nang makita siya, ngunit sa halip na galit o pagtataboy, isang bahagyang nangiti ang lumitaw sa kanyang labi. "Isabela," mahinang sabi nito. Tumango si Isabela. "Nandito po ako para makita si Alex." Parang nag-aalangan si Aling Rosa, ngunit sa huli ay tumango ito at itinuro ang likod bahay. Nandoon siya, sa may palayan. Hindi na nag-aksaya ng oras si Isabela at agad siyang nagtungo roon. Natagpuan niya si Alex na nakatayo sa gitna ng palayan, abala sa pagsasaayos ng mga pananim. Sa ilalim ng papalubog na araw, tila bumalik sa kanya ang unang araw nilang pagkikita. Ang araw na natagpuan siya ni Alex sa palayan, walang malay, walang alaala. Ngunit ngayon, bumalik siya ng may malinaw na dahilan. Dahan-dahan siyang lumapit, ngunit hindi siya nilingon ni Alex. Alam niyang napansin siya nito, ngunit hindi ito nagsalita. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. "Alex." Sa wakas, huminto si Alex sa kanyang ginagawa at dahan-dahang bumaling sa kanya. "Anong ginagawa mo rito?" Malamig ngunit hindi galit ang kanyang tinig. Napatingin si Isabela sa kanyang mga mata at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang pader sa pagitan nila. Hindi pader ng galit, kundi pader ng alinlangan. "Bumalik ako," sagot niya, mahina ngunit matibay. "Dahil gusto kong malaman kung kaya mo pa akong tanggapin." Tiningnan siya ni Alex. Kita sa mukha nito ang pag-aalinlangan. "Bakit ngayon lang?" Napalunok si Isabela. "Dahil kailangan ko munang siguraduhin kung sino talaga ako." Tumahimik si Alex, tila hinihintay ang paliwanag niya. "Ilang linggo akong nag-isip kung may lugar pa ba ako rito, sa baryo, sa buhay mo." Itinuloy ni Isabela, nilabanan ang bigat sa kanyang dibdib. "At sa bawat araw na lumipas, isa lang ang sigurado ako. Hindi ako babalik sa dati. Hindi na ako ang dating Isabela na mahina at sunod-sunuran. Hindi na ako ang babaeng natatakot sa anino ng sarili kong pamilya." Tumayo siyang mas matuwid, ang kanyang mga mata ay puno ng tapang. "Hindi ko alam kung paano kita mapapaniwala na hindi na ako aalis," dagdag niya. "Pero kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, ipapakita ko sa'yo." Saglit na hindi sumagot si Alex. Kita sa mukha nito ang labis na pag-iisip. Sa kanyang puso, mahal pa rin niya si Isabela, pero hindi niya maiwasang isipin na magkaiba pa rin ang mundo nila. "Kaya mo bang mabuhay sa ganitong buhay, Isabela?" tanong ni Alex.
hindi itinatago ang kanyang pagdududa. Kaya mo bang talikuran ang mundo mo? Tumango si Isabela. Hindi ko kailangang talikuran ang nakaraan ko, pero kaya kong piliin kung sino ako ngayon. At ang pinili ko ay ikaw. Sa sandaling iyon, parang bumagsak ang lahat ng alinlangan sa puso ni Alex. Mula sa isang masalimuot na nakaraan, eto na sila ngayon. 2 taong dumaan sa pagsubok, 2 taong ipinaglaban ang isa't isa sa kabila ng lahat. Hindi na nagsalita si Alex. Sa halip, marahan siyang lumapit kay Isabela at niyakap ito ng mahigpit. Tila ba nagpapatunay na kahit anong mangyari, kahit anong pinagdaanan nila, nandito pa rin sila. Sa ilalim ng kumukupas na araw, nagpasya silang muling subukan. Isang bagong simula, isang bagong pangarap. At sa pagkakataong ito, kasama nilang bubuuin ito magkasama. Muling bumalik ang katahimikan sa baryo. Matapos ang lahat ng gulo, pagtataksil at laban para sa kalayaan, nagkaroon ng bagong sigla ang lugar na minsang naging taguan ni Isabela. Ngunit ngayon, hindi na siya nagtatago. Ngayon, siya na mismo ang pumili na manatili rito. Sa kabila ng kanyang yaman at ang apelidong Montemayor na nagdala ng takot sa kanya noon, hindi na siya bumalik sa marangyang buhay na minsang itinakda para sa kanya. Pinili niyang manatili sa piling ni Alex, sa isang buhay na simple, ngunit puno ng tunay na kasiyahan. Sa unang mga linggo, marami ang nagulat sa desisyon ni Isabela na manatili sa baryo. Maraming nagtanong kung kaya ba niyang talikuran ang buhay na hinubog para sa kanya. Ang marangyang mansyon, ang mga negosyo, ang impluwensya. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, pinatunayan niyang hindi siya bumalik para tumakas, kundi upang bumuo ng isang bagong simula, isang buhay na siya mismo ang nagdesisyon. Kasabay nito hindi rin nagpatali sa kahapon si Alex. Hindi na lang siya basta isang magsasaka na nangangarap ng mas magandang buhay. Sa pagkakataong ito, siya mismo ang bumubuo ng hinaharap na gusto niyang tahakin. Sa tulong ng yaman ni Isabela, nagpasya silang magtayo ng isang bagay na higit pa sa kanila. Isang bagay na makakatulong hindi lang sa kanilang dalawa, kundi sa buong baryo. Isang maliit ngunit maayos na paaralan ang itinayo nila sa gitna ng baryo. Isang lugar kung saan maaaring mag-aral ang mga batang hindi kayang makapasok sa malalayong paaralan. Hindi kailangang lumuwas sa bayan, hindi kailangang mangarap ng malayo. Dahil sa tulong ng paaralan na itinayo nila, binigyan nila ng pag-asa ang maraming kabataan na noon ay hindi sigurado kung may hinaharap silang pupuntahan. Si Isabela mismo ang nanguna sa pagpapatayo ng paaralan. Hindi lang siya basta nagbigay ng pondo, kundi sinigurado niyang magiging maayos ito, mula sa pagbili ng mga gamit hanggang sa paghahanap ng mga guro. Hindi niya kailanman inakala na magagampanan niya ang ganitong papel. Ngunit ngayon, nakikita niya ang kahulugan ng tunay na kayamanan. Hindi ito ang perang naiipon, kundi ang oportunidad na naibibigay sa iba. Si Alex naman ay patuloy na nagsikap sa pagsasaka, ngunit hindi na lang siya pangkaraniwang magsasaka. Sa tulong ng mga bagong kaalaman at kagamitan, unti-unti niyang pinabuti ang kanilang lupain, natutong gumamit ng makabagong teknolohiya sa agrikultura, at tinulungan ang ibang magsasaka sa baryo upang mapabuti rin ang kanilang ani. At sa lahat ng ito, hindi nila kailanman pinabayaang lumamig ang pagmamahal nila sa isa't isa. Isang hapon, sa gitna ng palayan kung saan unang natagpuan ni Alex si Isabela, muli silang bumalik. Walang espesyal na okasyon, walang engranding selebrasyon, pero para sa kanila, sapat na ang sandaling iyon upang ipaalala kung paano nagsimula ang lahat. Habang nakatayo sa gitna ng gintong palayan, magkahawak ang kanilang mga kamay. "Dito tayo unang nagkita," ani Alex, nakangiti habang pinagmamasdan si Isabela. "At hindi ko akalaing dito rin natin bubuuin ang pangarap natin." Napangiti si Isabela, hinigpitan ang hawak niya kay Alex. "Dati, akala ko ang buhay ko ay itinakda na ng ibang tao para sa akin. Akala ko wala akong pagpipilian, pero ngayon
Alam kong ako mismo ang gumuhit ng hinaharap ko. Hindi mo lang ginuhit ang hinaharap mo, Isabela, sagot ni Alex. Binago mo rin ang buhay ko. Tumingala si Isabela sa kalangitan. Sa unang pagkakataon, wala na ang bigat sa kanyang puso. Wala na ang takot, wala na ang pagdududa, wala na ang anino ng kanyang nakaraan na humahabol sa kanya. Sa harap ng malawak na palayan, sa ilalim ng bughaw na langit, dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay kay Alex. Simula ngayon, bulong niya, wala nang ikaw at ako, tayo na. At sa sandaling iyon, doon, sa parehong lugar kung saan sila unang nagkita, isinumpa nila ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Ang dating simpleng magsasaka at ang nawawalang tagapagmana ay nagsimula ng bagong buhay. At sa pagkakataong ito, hindi na nila hinayaan ang nakaraan na maging hadlang. Sapagkat sa tunay na pagmamahal, walang estado, walang pangalan. Ang mahalaga lang ay ang pangakong mananatili sila sa piling ng isa't isa. Magpakailanman.